Ito yung sunod. Nako mga kababayan, magagalit kayo dito sa akin. Bakit? Ito mga DDS. Ay nako, mamatay kayo sa akin sa high blood. High blood kayo sa akin, mga animal kayo. Ito yung sunod mga kababayan, ay patungkol po ito sa pabahay ni PBBM. Mga kababayan, meron pong proyektong pabahay si PBBM sa Davao City. Doon sa zona niya, noong nakaraang linggo, isinabi ni PBBM na meron siyang proyektong pabahay sa Davao City na galit ang mga DDS. Alam nyo ba ang sabi ng mga DDS? Putang ina mo, BBM, bangag adik, sabi ng mga DDS. Proyekto ni Mayor Bastian. Bakit mo inaangkin? Ultimo nga yung bus na inutang ni BBM sa Asian Development Bank na 1 billion plus para ilagay sa Davao. Ang sabi nila, kay Basti daw yun. Ang inang yan talaga, ang mga tanga-tangang DDS. Tapos ngayon, yung pabahay ni PBBM, mga kababayan, galit na galit sila nung pagsakay nga ni PBBM sa helicopter. Sabi, sana sumabog yung helicopter na yan. Para mawala na yung bangag. Ito po mga kababayan. Pakita ko sa inyo Ito. Yan. Yan yung pabahay ni PBBM. Pabahay ni PBBM yan sa Davao City. Kita nyo? Ganda no? Lawak no? Walang ganyan si Digong. Diba? Yan yung proyekto ni PBBM. Diba? Malako. Kulto talaga. Tataas Kita nyo? Yan ang pabahay ni Pangulong Marcos. Kompleto sa kalit yan 2 kwarto, sala, kusina. Nag-apply po kami via Pag-ibig, ma'am. At saka ang monthly amortization po namin, ma'am, is 1.6 lang po, ma'am. Yun, nakaluwag-luwag din kami kasi nung una 4K, almost 4K yung monthly rent namin sa Boulevard, ma'am. Tapos ngayon 1.6 na lang. Malaking tulong din sa amin, ma'am, kasi wala po kaming bahay. Ngayon, meron na. Ma'am, thankful po ako, ma'am, na naka-avail po kami sa libreng pabahay. Parang libreng pabahay po ni Pangulong Bongbong Marcos, ma'am. Yung asawa ko pa isang seafarer. Talagang nagustuhan niya po kasi first kasi wala po siya. Kaya naghanap po talaga siya ng yung housing na madaling lipatan, malapit sa school, yung malapit sa market. Nag-process ng mga documents. Tapos nagita na lang po kami ng a year bago po na-turn over itong bahay sa amin. Malakas naman po ang water at hindi naman po nag-run out dito. Okay lang po talaga siya. Mga bata nakapaglaro naman po sa labas. Safe po sila. Malaking tulong to sa amin. Papasalamat po talaga kami, ma'am, sa project na ito ng ating sa social housing at sa ating Pangulo po, ma'am. So ayan, kita nyo mga kababayan. Yan po ang proyektong pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos sa Davao City. Kondo po yan. Ngayon, hindi lang tayo gumagawa ng bahay, gumagawa tayo ng community na kompleto na lahat. Dahil mahirap tirahan kung wala naman pupuntahan yung mga bata, walang malapit na palengke, hindi malapit sa trabaho. Yun ang mga titignan natin, hindi lang yung pagpatayo ng bahay. So kung napansin nyo mga kababayan, ang estilo po ng pabahay ni PBBM ay parang sa Macau. No, kung napansin niyo yung mga pabahay sa Macau, ganyan po.
May palengke na, may hospital, may school. So, dikit-dikit na siya. Ayan, oh. Layer, layer, layer yan. Ayan, ganyan po ang mga pabahay ni PBBM. So, walang sinisirang kalikasan, walang pinapatag na bundok, walang sinisirang bundok. So kung saan yung magandang tayuan na may tubig, may kuryente, may paaralan, may palengke, may trabaho. So which is mga kababayan, yan po talaga ang biggest project ng Marcos administration. Bukod sa kalsada, pabahay. Kasi bakit? Kung naalala ninyo ang nanay niya na dating First Lady Imelda Marcos, ang Bless Home, yung Bless. Naalala niyo yung Bless? Yan po ang isa sa #1 project ni Imelda Marcos na kung saan mahirap kasi magpatayo daw ng pabahay na malayo sa factory, malayo sa trabaho, malayo sa palengke, malayo sa hanap buhay. So ang ginawa niya, nagpatayo siya ng factory, nagpatayo siya ng negosyo, nagpatayo siya ng trabaho, nagpatayo siya ng bahay, nilagyan niya ng schools, nilagyan niya ng simbahan, nilagyan ng palengke. So, ando na lahat. So, hindi na mahihirapan ang bawat pamilyang Pilipino. So, which is ganyan po. Ngayon, tanong ko sa mga DDS, kung yan ang proyekto ni Basti Duterte, di ba? Yung Bless. Kung yan ang proyekto ni Basti Duterte, wala ngang major project ang mga Duterte. Pag sinabi mo build, 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 asan po natin yan makita? Di ba may Bless dyan sa Tondo, ma'am? Kung naalala ninyo, meron nga si Erap dyan, yung pink na condo, di ba? May mga pink dyan. Yan sa may Smoky Mountain banda. Naku, gala ako sa Tondo noon. Imagine, taga-Honorio ako. Kaharap namin si Yorme. Diyan kami malapit sa Dilpan, Honorio Lopez, Earnshaw. Diyan kami banda. papuntang Velasquez, papuntang Tipais. Yan, papuntang Balot. Diyan ako nakatira noon, tandaan nyo. Di ba? Tandaan nyo dyan sa Dilpan. Gala ako dyan. Papunta kami ng Gagalangin. Papunta kami ng Velasquez. Papunta kami ng Moriones. Naikot yun. Papunta kami ng Simbahan ng Tondo. Papunta kami ng Divisoria. Yan, naikot-ikot namin yan. Hanggang sa papunta kami ng Pierre. Ganyan. Ikot-ikot namin yan. Kaya ngayon mga kababayan, no? Sa mga hindi po nakakaalam, proyekto po ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Hindi po yan proyekto ni Basti Duterte. Bakit? Kasi kung tatanungin mo si Basti ngayon, wala po siyang project. Wala po siyang project. Sige, magbigay kayo ng isang proyekto na big major project ni Basti. Wala. Kaya huwag tanga-tangahan, mga DDS. Lahat ng mga magagandang proyekto dyan, puro kay BBM yan. Yung pabahay, yung bus, kay BBM yan. Di ba? Yung bus na, yung parang bus sa Europe, yung parang ginagamit sa Hong Kong at sa Singapore, na mga bus. Di ba? Kadalasan yung makikita, project ni BBM yan. Di ba? Ganun yun. Ang project ni Baste, ang itambak ang basura sa harap ng DNR. Kasi pinagbawalan sila ng DNR magtapon ng basura doon. Kasi may natabunan ng basura ang pamilya na matay. Ganun ang project ni Baste. Diba? Hello po sa iyo, Ma'am Ems Reyes. Ganun yun, mga kababayan. Sa mga DDS dyan na galit kay BBM, ambot ninyo, oy. Ewan ko lang kung saan. Alam nyo, meron nga akong kaibigang vlogger, DDS eh. Nung nakaraan, politics lang yung vlog nun eh. Nagulat ako ngayon, ang vlog niya si Bal Matubang na naman. Nung nakaraan, puro politics. Bang, bang, bang. Bira ng bira. Banatan si Yussi Claire, banatan si BBM, banatan si ganito. Tapos yung views 50, 80, o 100, o walang views lumipat kay Bal Matubang. Lumipat kay Bal Matubang. Di ba? Kilala nyo naman yan. Yan yung tinatawag ng mga kapwa ko vloggers na daga. Daga daw. Nako. Ay, nako mga kababayan. Ma'am Berensita Mediante, Ma'am Livy 8989. Di ba? So, yun po yun mga kababayan. Proyekto po ni PBBM yan. Huwag siyo nga mga DDS. Galit na galit sila. Proyekto ni Bastian. Sabi
Bakit kailangan ni PBBM magawa ng pabahay sa Davao? Kung ang kanyang baluarte ay sa Ilocos. Ito tandaan nyo mga kababayan. Ulitin ko sa Ilocos po, walang squatter. Sa Ilocos Norte, walang squatter. Kadalasan doon, puro abroad. Kadalasan mga bahay doon, puro mansyon. Sa Davao po, ang squatter sa inyo dyan, 4 na tribo. May tribong malapit sa dagat, may tribong malapit sa factory, at may tribong nasa gitna ng syudad. At meron ding tribong, yung sinuntok ni Sarah yung sheriff. Nalala nyo yun? 4 na tribo ang squatter dyan sa Davao. Ulitin ko. Yung isang side sa dagat, nandito yung unang tribo. Sa kabilang side ng dagat, nandito yung pangalawang tribo. Yung pangatlo, nasa gitna ng syudad. Yung pang-apat, nandun malapit sa, yung sinuntok ni Sarah ang sheriff. Yan, 4 na tribo ang squatter dyan sa Davao City, nasa syudad. So ngayon, mga kababayan, karapatan talaga ni PBBM na lagyan ng pabahay dyan. Bakit? Puro-puro tribo dyan. Tribong squatter. Ngayon sasabihin ninyo, ang Davao parang Singapore. Singapore, oo. Lunod ang mahihirap, Singapore. 'Di ba? Niwala pa ako. Sabihin nyo, bakit ka magpapatayo ng pabahay sa sa Davao, bakit hindi mo patayuan ang Ilocos? Ang Ilocos, kadalasan sa mga Ilocano, nasa abroad, malaki ang bahay. Dyan sa inyo, walang nasa abroad. Yung namuno nyo dyan, pabalik-balik sa abroad, pero yung nasa sakupan niya, nasa squatter katira, manuntok pa nga ng sheriff kasi ayaw paalisin yung squatter. Walang project si Baste na pabahay. Si Digo nga may project na pabahay Anyari, naging ghost town, walang nakatira. Bulok na ang bahay, nagsayang lang ng pera. Sige nga, magbigay kayo ng pabahay ni Digong na natirhan. Magbigay kayo ng pabahay ni Digong na natirhan na hindi pinagbibinta. Ako may alam ako, may pabahay si Digong, pero yung mga na bigyan ng pabahay, yung mga na tawag doon, may tawag dyan mga kababayan yung mga nagawadan ng pabahay, binagbibenta. Yun ang, ito sorry to say may mga sikreto kasi dyan sa mga pabahay ng gobyerno. Yung iba kasi, bininta yung pabahay. Halimbawa ako, naka-avail ako ng pabahay sa gobyerno. Ibininta. Kasi lumipat ng lugar. Kasi bakit? Bakit ka titira doon? Ang layo sa trabaho. Pangalawa, ang layo sa biyahe papuntang syudad. Ikaw pa naman palilipatin ka sa bundok. Gawa ka ng pabahay tapos walang paaralan, walang hospital, walang trabaho. Kung ikaw doon ka titira sa bundok, ano ang hanap buhay mo doon? Magtindahan ka. Magtindahan ka tapos halos kayo lahat magkakapitbahay magtitindahan sinong bibili? Kayo lang din. 'Di ba? Ma'am Jocelyn Flores, hello po. Nanay Minda, hello po. So ganun po 'yun, mga kababayan. Kaya kayo mga DDS, huwag kayo tanga Nagigigil na naman ako sa inyo.